Marcoleta. yan. Ambassador, in my humble personal view, the arrest, the detention, and the potential prosecution of former President Duterte in The Hague is illegal. Well, I'm basing my opinion within the limits and context of the Rome Statute. I'd like to find out, given your next position as the permanent ambassador, Philippine ambassador to the United Nations, will you be in a position to navigate within the context of international law, whether or not we will find support in expressing my opinion that it is indeed illegal? Thank you very much, Mr. Senator. O dito tayo mga kabunyog. Si Marcoleta bumanat na naman sa mismong hearing pa, sa mismong hearing pa ng Commission on Appointments Commission on Appointments yan, CA. Yung sila Ambassador Manalo, kasi yung dating DFA Secretary si Manalo mapupunta na permanent representative sa United Nations. At saka yung iba pang mga officials ng yung mga iba pang mga officials sa DFA at sa posisyong ambassador ay sinalang sa CA. Ngayon pilit man namang dinadala ni Marcoleta ang issue sa pag-aresto kay Duterte sa ICC. Sabi niya doon sa mga ini-interview na kumukuha ng basbas ng CA ay alam nyo, yung pag-aresto kay Duterte, illegal yun labag sa batas yun. O kayo bilang magiging mga ambassador at iba pang officials ng sa foreign affairs natin, anong magagawa nyo para kahit papano dalhin itong issue na ito ng illegal na pag-aresto kay Duterte? Kinin nyo, tuturuan pa ngayon yung mga ambassadors natin na dalhin daw yung issue na yun. Tuturuan pa yung mga officials natin sa foreign affairs na dalhin yung issue na illegal daw. Paano mo gagawin yan? Di babanggain mo ngayon yung stand ng administrasyon. Ang stand ng administrasyon, hindi illegal yung ginawa kay Duterte. O bakit ngayon tuturuan mo ngayon yung mga ambassadors na ini-interview ng CA? Talagang ibang klase din to si Mar. Akala mo naman may magagawa siya. May magagawa pa ba ang pagki-question niya sa paglilitis ng ICC? Sabi kasi ni Marcoleta, labag sa batas daw ang ginawa ng ICC. Hindi daw pwede yung nililitis ngayon. Yung paglilitis daw na yan ay labag sa batas. O ngayon, may magagawa ka pa ba? Presidente nga ng Pilipinas, si PBBM, walang magagawa kasi ICC yan. Hindi naman saklaw yan ng Pilipinas. Kahit Korte Suprema ng Pilipinas, walang magagawa. Kahit Senado ng Pilipinas, buong Senado na walang magagawa. Ay ikaw pa, senador lang. Itigil mo na kasi yan, Marcoleta. Wala na. Labanan nyo na lang yung kaso. Yun. Tama si Yussi Claire Castro Dapat ang pinagkakaabalahan na lang, labanan yung kaso. Kung walang sala si Duterte, di labanan nyo. Kung sa tingin nyo walang ginawang masama si Duterte, di labanan nyo. Buti nga sa ICC, patas ang laban. Ay, dito nga sa atin sa Pilipinas, ang hirap pa ng laban ng hustisya dito. Pero doon, at least binibigyan talaga si Duterte ng due process. Kaya itong si Marcoleta, member kasi si Marcoleta ng Commission on Appointments, member ng CA. Ngayon, doon sa session ng CA, Commission on Appointments, ini-interview yung mga naghumihingi ng confirmation ng CA, yung mga ambassadors at saka iba pang mga official sa foreign affairs natin. Dinadala ni Marcoleta yung issue ng Duterte, ICC. Sabi niya, mali, labag sa batas yung ginawa kay Duterte. Anong magagawa nyo pag kayo na ang ambassador? O ikaw, DFA, former DFA Secretary Manalo, ikaw na yung permanent representative ng Pilipinas sa United Nations.
Anong gagawin mo doon para madala mo ang issue ng illegal na ginawa kay Duterte? Pwede ba 'yon? Madadala ba ni ambassador ay ni ano 'yon ni ng ambassador ng Pilipinas, permanent ambassador sa United Nations? Ay parang binabangga mo niyan, linalabag mo ang stand ng Pilipinas. Ang stand ng Pilipinas, walang nilabag na batas ang gobyerno nang i-turn over si Duterte sa Interpol at sa ICC. Tapos ngayon, ambassador ka, i-raise mo ang issue na yan, kikwestiyonin mo, eh di, baka i-recall ka ng presidente ng Pilipinas. Yung ibang klase rin tong si Marcoleta, hindi rin nag-iisip, ipapahamak pa yung mga ambassadors. Kung ganyan yung kanyang personal na stand niya yon. Pero hindi yan pwedeng maging stand ng mga ambassadors at mga ina-appoint sa foreign affairs. Kasi kung ano yung stand ng Pilipinas, yun ang dadalhin nun. Ano bang stand ng Pilipinas? Ay pinapanindigan ng Pilipinas, walang mali sa ginawang pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. Tapos gagawin ngayon ni Marcoleta, tuturuan pa tong mga ay, Marcoleta. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.